wikang Pilipino sa larangan ng matematika. Kami ang pangkat 5. Sa malawak na mundo ng matematika, bawat numero, hugis, espasyo ay nagkukwento ng kagandahan, lohika at misteryo. Ngunit paano nga ba nagiging abot kamay ang mga komplikadong ideyang ito? Sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino, ang matematika ay hindi lamang nagiging mas malinaw at naunawaan, nagiging bahagi rin ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang wika ay tulay na nagdudugtong sa kaalaman at pag-unawa. Sa paggamit ng ating sariling wika, binibigyang buhay natin ang mundo ng mga numero at ginagawa itong mas kapaki-pakinabang para sa bawat Pilipino. Sa ganitong paraan, nagiging daan ang matematika upang hubugin ang mas malikhain, mapanikha at kritikal na pag-iisip ng ating kababayan. Sa mundo ng numero, hindi makakailang ang matematika ang pundasyon ng maraming larangan, mula sa agham, teknolohiya, negosyo at sa iba pang aspeto ng buhay. Ang mga prinsipyo nito ay ginagamit sa pagbuo ng mahabagong teknolohiya, pagpapalago ng ekonomiya at pagsulong ng agham. Kaya naman, mahalagang mas maunawaan ito ng bawat Pilipino sa paraang natural at naaayon sa ating wika. Samahan niyo kami sa isang makulay na paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan bibigyang kulay at halaga ang wikang Pilipino. Ang lohika ng matematika. Tuklasin natin ang di matatawarang papel ng wika sa pagpapalaganap ng karunungan sa larangang ito. Ang matematika ay para sa lahat at sa ating wika dahil ito'y mas nagiging maliwanag ang landas patungo sa kaalaman. Magandang araw muli sa inyo mga bata. Ako muli ang inyong teacher vlogger, Teacher Peter, and welcome to Teacher Peter Vlogs. Sa video lesson na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtatansya o estimating ng product. Ano nga ba ang estimation o estimating, Teacher Peter? Ang pagtatansya o estimation ay isang proseso ng mabilis na pagko-compute sa mga bilang o mga numbers na ibinibigay sa atin. Halimbawa na lamang sa addition, tinatansya rin natin sila. Sa subtraction, nagtatansya rin tayo. At ngayon sa multiplication, nagtatansya rin tayo. So ano nga ba yung pagtatansya? Kapag kayo ay naglalaro ng text at kapag nanalo ang inyong kalaban, minsan ay dinadangkal na lamang ninyo ang inyong text at o kaya pinagpapantay na lang ninyo. Ginagamit rin ang pagtatansya kapag namimili sa mga grocery, sa palengke upang tansyahin kung magkano lahat ang inyong naipamili. At ginagamit din ang estimation o pagtatansya halimbawa kung gaano kalayo ang inyong nilakad o kaya naman sa oras. Ginagamit din ang estimation kung gaano katagal ang naging biyahe. Tinatansya na lamang natin, no? So, ang estimation, mga bata, ay ang mabilis o ang proseso ng mabilis na pagko-compute sa mga bilang na ibinigay sa atin. At sa pag-e-estimate, kinakailangan na marunong kayong mag-round off. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-round off, may video si Teacher Peter tungkol sa pag-round off ng mga bilang. Paano nga ba ang proseso ng pagtatansya o estimation ng product? Halimbawa, tansyahin ang product ng 37 at 13. Una ay isulat muna natin ang mga factors ng patayo. 37 times 13. Pagkatapos ay i-round off natin ang mga factors na ito sa kanilang pinakamataas na place value. Ang 37 kapag ini-round off sa nearest tens ay magiging 40. At ang 13 kapag ini-round off sa nearest tens ay magiging 10. Ngayon may rounded factors na tayo na 40 at 10.
i-multiply lamang natin ang mga non-zero digits sa ating mga factors. Ito ay ang 4 at 1. Hindi na natin sinasama yung dalawang zero dahil mamaya ay idadagdag na lamang natin ito sa ating sagot. 4 times 1. 4. Pagkatapos ay idagdag na lamang natin yung dalawang zero kanina. 1, 2. Dahil ang sagot sa 40 times 10 ay 400. At ang 400 ang ating estimated product. Ngayon ay tignan natin kung malapit ba ang ating tansya o estimate sa actual product. I-multiply natin ang 37 times 13. 3 times 7. 21 regroup 2. 3 times 3, 9 plus 2, 11. Sumunod, 1 times 7, 7. 1 times 3, 3. Ngayon ay i-add natin ang ating partial products. Bring down 1. 1 plus 7, 8. 1 plus 3, 4. Ang 481 ang ating actual product. At ito ay malapit sa ating estimated product. Ibig sabihin, halos tama ang ating tansya. Paano i-solve ang geometric sequence kapag a sub n ang pinapahanap? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So ngayon uumpisahan natin pag-usapan ang tungkol sa geometric sequence. And this is part 1. So let's start this by giving you the definition of geometric sequence. Ano bang ibig sabihin nito? Geometric sequence is a sequence of numbers in which the ratio between consecutive terms is constant. So let us analyze this through this example. 2, 4, 8, 16. Tapos 16, 8, 4, and 2. Ayan. Kung si arithmetic sequence nagpa-plus ng tuloy-tuloy or nagma-minus ng tuloy-tuloy, dito naman, para makuha yung mga susunod na terms, nag-multiply tayo ng constant na number. At yun ang tinatawag natin na common ratio. Ayan. So, ito yan. So, yung 2, paano naging 4? Nag-multiply tayo ng 2. Dito rin, yung 4, paano naging 8? Nag-multiply din tayo ng 2. Then this one, 8, para maging 16, nag-multiply tayo ng 2. Ayan. So, etong times 2 na yan, yung tina-times natin, ang tawag dyan ay the common ratio. Then, let's take a look at this one. 16, 8, 4, and 2, bumababa. So, para makuha yung 8, anong kailangan natin i-multiply? So, we'll just have to multiply by 1/2. So, hahatiin lang natin yung 16 para maging 8. So, 8 then, pag nag-multiply tayo ng 1/2, makukuha natin yung 4. Kasi yung 4, to get these 2, kailangan natin mag-multiply ng 1/2. So, itong 1/2 na yan, ang tawag dyan ay common ratio. And that is geometric sequence. Atong sequence na given ay geometric. Kasi nga, para makuha yung consecutive terms, we are just multiplying the common ratio. So, ganun po ang geometric sequence. Let's continue. Let me show you now kung ano yung formula na gagamitin natin dito sa geometric sequence. Ayan. So, this is the formula that we're going to use. A sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. So, here, familiar na sa atin yung tatlo dyan. So, yung a sub n, a sub 1, tapos n. Ang kakaiba lang ay yung r. So, etong r ay counterpart ng common difference dun sa arithmetic sequence. Yung r naman dito sa geometric sequence ay yung common ratio. Ayan. Wherein, eto nga, a sub n ay yung nth term, yung last term. A sub 1 ay first term. Ang r ay common ratio. And ang n ay the term position. Ayan. So, let us now have our first example para magamit natin or para malaman natin kung paano ginagamit ng formula na yan. Ayan.
Find the seventh term of a geometric sequence given the first three terms, 2, 6, and 18. Ayan, so ang pinapahanap yung a sub 7, yung dulo. Yung pang 7th term ng sequence na nandito. Ayan. So, of course, formula, kailangan isulat natin. A sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. So, kailangan sa uluhin lang yan. For the given, ano bang a sub 1? 2. Paano nakuha? Ayan, so yung unahan. Yung r, common ratio, 3. Ayan. So, ang 2 times 6, 2, para maging 6, nag-times 3. Ang 6, para maging 18, nag-times 3. So, ito ang common ratio natin. That is 3. Next, ang n natin ay term position nung pinapahanap. So, ang pinapahanap ay yung 7th term. So, ibig sabihin, pang 7. n ay 7. Tapos, ang a sub n natin ay a sub 7. Ito yung pinapahanap sa atin. Bakit naging 7? Di ba n kasi yan? Kung n yan, din magiging 7 na yan dito. Tapos, ito ay unknown. Ito ay question mark pa sa atin. Ayan. Sige nga, let's have our solution. Paano na to? Write first the formula. A sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. Lahat ng may given na, or lahat ng nasa given, ilipalit na natin. So, yung a sub n magiging a sub 7 dito. Tapos, yung a sub 1 ay 2. Correct tayo doon. Ang r ay 3. Correct. Tapos, yung n ay 7 minus 1. Ayan. Tapos, ito muna. Yung exponent muna ang galawin. Hindi ito pwedeng i-multiply. Kasi nga, hindi sila same na base. So, 3 raised to 7 minus 1. Ito muna ang gagalawin. So, we'll have a sub 7 is equal to 2, then multiplied by 3 raised to 6. Paano nga ginagawa yung number na nakaraise sa isang exponent? Ang gagawin doon, ang exponent determines how many times you are going to multiply the number to itself. Ilang beses ko i-multiply yung 3 sa sarili niya? 6 na beses. So, that's 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3. 6 na beses. So, solve nyo lang yon. And by doing that, yung 6 na beses na yon at ang lalabas, 729. Tapos, multiply mo lang para makuha yung value ni a sub 7. Ayan. So, 1,458. As simple as that, that will now be the final answer. Matematika, ang pagtatasa ng mga algebraikong ekspresyon ay binuo mula sa mga constant integer, variable, at ang pagtatakbo ng mga algebraiko o yung pagbabawas, tinatawag natin na subtraction, pagpaparami, tinatawag natin na multiplication, pagdagdag, tinatawag natin na addition, at paghahati, yung tinatawag natin na division. Kaya sa constant integer, ito yung mga numero na makikita natin sa isang equation. Magiging positibo o negatibong tanda yung mga numero. At yung variable naman, ano yung mga variable? Ang variable ay tinatawag natin na mga titik o mga letra na makikita natin sa loob ng isang equation. Halimbawa, A, B, C, D, E, at iba pang mga titik na makikita natin sa loob ng equation. Kagaya sa unang halimbawa, 2x, bawasan ng 3x, dagdagan ng y, o ang katumbas ng x ay 10 at y naman ay 7. Kagaya ng sinabi ko, palitan muna natin ang halaga ng mga variable, yung x at y, na ang katumbas ng x ay 10 at y naman ay 7. Magiging 2, paramihin sa 10, bawasan ng 3 at paramihin sa 10, dagdagan ng 7. Susunod ay isimplify ang napalitang halaga. 2, paramihin sa 10, magiging 20 at negatibong tanda 3, paramihin sa 10, dagdagan ng 7. Sa bahaging ito ay isisolve na natin ang gamit mula kaliwa patungong kanang proseso o yung left to right process. 20, bawasan ng 30, dagdagan ng 7 ay magiging negatibong tanda 3 ang sagot. Ang paggamit ng wikang Filipino sa matematika ay isang mahalagang hakbang upang mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa tulong ng wika na kanilang kinalakhan, nagiging mas malinaw at nauunawaan ang mga abstraktong konsepto.
Nagbibigay ito ng oportunidad sa mga mag-aaral na makuha ang mas malalim na kahulugan ng mga aralin na siyang pundasyon ng epektibong pagkatuto. Bagamat may mga hamon tulad ng limitasyon sa mga matematika na termino sa Filipino, ito rin ay isang pagkakataon upang paunlarin ang ating wika. Ang pagsasama ng Filipino sa pagtuturo ng matematika ay hindi lamang isang simpleng pagsasalin ng mga salita, kundi isang paraan ng pagpapalawak ng karunungan at paglikha ng mas inklusibong edukasyon. Sa huli, nagiging mas makabuluhan ng matematika bilang isang kasangkapan sa pagpapayaman ng kaalaman at tagumpay ng bawat mag-aaral. Alam mo ba na ang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng matematika ay nagbibigay ng mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto nito? Bilang isang estudyante at bilang isang Pilipino na nag-aaral sa asignaturang Filipino, nakatindig na dami na makita na hindi lamang sa mga pang-araw-araw na usapan, kundi pati na rin sa akademikong larangan, ginagamit ang ating wika. Ang paggamit ng Filipino sa matematika ay isang hakbang patungo sa pagpapalaganap ng ating identidad bilang mga Filipino. Hindi lamang ito makakatulong sa ating pang-akademikong pag-unlad, kundi pinapakita rin ito ang ating kultura at pagpapahalaga sa wika. Kaya naman, taas noon nating pagmalaki ang ating wikang Filipino, lalo na sa larangan ng edukasyon. Ang Filipino ay hindi lamang isang wika, ito ay isang simbolo ng ating identidad, ng ating pagmamahal sa ating kultura at bayan. At nais kong ibahagi sa inyo ang isang simpleng paalala na maaari nating taguyod sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng salitang matematika na ang tunay na kahulugan nito ay gaya ng letrang M. Magdagdag ng kalaman gamit ang ating wika. A. Alamin ang mga konsepto sa matematika sa Filipino. B. Timbangin ang halaga ng wika sa pag-unawa ng mga aralin. E. Ekwasyon ng pagkatuto ay magiging mas klaro sa Filipino. M. Magsukat ng tagumpay gamit ang ating wika. A. Aritmetika ng mga pangarap ay mas madaling maabot sa Filipino. T. Tulay na pag-unawa sa bawat kabataan sa Filipino. I. Statistika ng ating wika ay nagpapalawak ng ating kaalaman. K. Kilalanin ang ating kultura at wika sa bawat problema. A. Algebra ng buhay ay magiging mas malinaw sa Filipino. Kaya mga kapwa ko estudyante at kababayang Pilipino, bata man o matanda, ipagmalaki natin ang wikang Filipino. Ang wika natin ito ay hindi lamang instrumento ng ating komunikasyon, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Sa bawat hakbang ng ating pag-aaral, gamitin natin ang Filipino, hindi lamang upang mas mapadali ang ating pag-unawa sa matematika, kundi upang mapanatili at itaguyod ang ating kultura at wika. Kaya naman, matuto tayong mahalin ang ating wikang Filipino. Gaya nga ng sabi ni Dr. Jose Rizal, Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy Malansang isda.